So ngayon po ay pag-usapan natin ang couples. Pero don't you worry, alam ko maraming mga single dito. At of course, yung mga lolo, mga lola, tatay, nanay, mga maaring wala tayong asawa. Okay lang na pag-usapan natin, ang topic po natin ay tungkol sa mag-asawa dito sa mga verses na babasahin natin. Pero as you can see later, ang matututunan natin sa kanila ay para sa lahat. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo. Okay? Ngayon po, gusto ko lang munang i-review kayo ng konti kung sino po sa inyo ang mayroong kilalang mga couples sa Bible. Come on. Sa Old Testament, sinong kilala niyong mga mag-asawa sa Old Testament? Come on. Of course, andyan si Adan, si Adam and Eve. Sino pa? Andyan si Samson and Delilah, no? Andyan si David and Goliath, no? Sila ba? Bathsheba pala, sorry. David and Bathsheba, no, pagdating sa Old Testament. Pero ngayon, gusto kong tignan natin ang dalawa actually na sikat na mag-asawa sa New Testament. Ang una na pag-uusapan natin ay si Aquila at saka si Priscilla. Pangalawa naman ay si Ananias saka si Sapphira. Makikita nyo po, si Ananias saka si Sapphira, ang laki ng problema sa pira. No? Ang laki ng problema sa pera. So makikita nyo po yon later on. Ngayon, gusto ko pong tingnan natin ang kwento ng dalawang mag-asawang ito. Okay? Let us start with Aquila and Priscilla. At ang tawag ko po sa kanila, sila po yung totoong partners in Christ. Acts 18, verses 1 hanggang 3. Sabayan nyo nga po ako magbasa. After this, Paul left Athens and went to Corinth. Nagkataon lang naman po, hindi sinasadya, pero kagagaling lang kasi namin ng Greece. Dumating po kami kahapon. Tamang-tama kasi itong binanggit na lugar na to, ay ito po yung mga napuntahan namin mismo. Usually, nagpupunta ako pag anniversary ng church sa Dubai at pagkatapos pumupunta rin kami sa ibang lugar. Ang pinuntahan nga namin ngayon ay Greece. Magtatayo tayo doon ng GTC, tatawagin nating Greece Testament Church, no? Where lives change. No, yun po ang tatawag natin sa GTC doon. Okay, dito po, makikita nyo, yun pong dalawang lugar na mahalaga sa Greece. At exactly, yun po yung lugar na pinuntahan namin. I just want to show you two pictures. Pakitingnan nga lamang po natin ito. Itong unang picture, yan po yung Athens, the old ancient Athens. Yan po yung talagang, yung itsura ng mga structure nila noon. Of course, mayroong modern Athens, no? Nasa paligid lang din yan. Iyan ay isang bahagi na lang siya ng city ngayon. Tapos, ito namang kabila, ito naman po yung lumang Corinth, lumang Corinto. At of course, again, napapaligiran din yan ng bagong Corinto. Ito po yung lumang Corinto, bahagi na lang ng syudad. Yung pong dalawa dyan, yan po si Aquila at si Priscilla. So, ngayon, gusto ko pong ituloy natin ang pagbabasa. So, I just want to show you, for you to have some idea na, okay, ganun pala yung lugar. Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi dito, and he found a Jew. Sino yon? Si Paul. He found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. So, ibig sabihin, medyo bago-bago rin po sila sa Corinth, galing sila ng Italy. Tapos, and he went to see them. Pinuntahan sila ni Pablo, itong mag-asawang ito. Hindi na binanggit dyan, pero siyempre, ang nangyari dyan, sila po ay kinausap niya tungkol sa Panginoon, sinyiran ng gospel, at sumampalataya itong mag-asawang ito. Verse 3, sabayan niyo po ako, last verse natin dito. And because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. So nanatili si Pablo, nakasama po niya sila ng mahaba-habang panahon. Ngayon, sabi ko po ulit, ang maganda sa mag-asawa pong ito, they were partners in Christ. Kitang-kita po yan, hindi lang sila miminsan na binanggit sa Bible, makikita nyo po na magmula nung makakilala sila sa Panginoon,
sabay po talaga sila pati sa paglilingkod at sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Ano ang katangian ng dalawang ito na dapat katangian natin lahat, mapasinggil ka man o may married ka man, kahit ano pa tayo, dalawang bagay, dalawang magandang katangian. Number one, hindi sila puro love life. That's number one. Hindi sila puro love life. Siyempre, mag-asawa yan. May love life yan. Di ba? Pero, mahalagang maintindihan natin na ang kukumpleto higit sa lahat ng buhay natin ay hindi yung partner, hindi yung mahal sa buhay, kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya nga lagi ko nga sinasabi, ang pinakamahalagang love story na dapat mayroon ka sa buhay ay hindi yung love story sa isa pang lalaki o isang babae, kundi yung love story mo kay Jesus. Kung mayroon ka mang hinahanap na pangunahing love life, okay lang magkaroon ng ibang love life, pero dapat ang pangunahing love life mo sa buhay ay ang iyong tungkol sa relasyon sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Minsan kasi akala natin ang kukumpleto ng buhay natin ibang tao. Sabi nga nung isa, mapangasawa ko lang siya, pastor. Pwede na akong mamatay. No? Ayun, nung sabihang you may kiss the bride, namatay. No? Nasobrahan ng excitement. No? Bakit? Kasi minsan akala natin yung tao ang kukumpleto ng buhay natin. Kaya nga sinasabi ko nga, alam nyo, it would be unfair kapag may kulang sa buhay mo, tapos hahanapin mo sa love life, hahanapin mo sa partner mo, hanapin mo sa ibang tao, kasi hindi siya talaga ang makakakumpleto ng buhay mo. Si Lord lang talaga ang makakakumpleto. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ngayon, itong si Aquila at si Priscilla, nakita nila sa kanilang buhay, nung makilala nila ang Panginoon, aba siya pala talaga ang best na bahagi ng kanilang buhay. Na hindi sapat, hindi porke mayroon kang mahal sa buhay, hindi porke napapaligiran ka ng mga taong gusto mo, mga taong malapit sa iyo, mga taong mahal mo, ay kumpleto na ang buhay mo. No, it is only the Lord who can truly complete your life. Si Lord lang po talaga at wala nang iba. Kaya nga pag nagkakasal ako, madalas kong ina-advise yung mga kinakasal, dapat mayroon kayong ka-love triangle. Dapat mayroon kayong third party lagi. No? Talagang lagi kong sinasabi yon pag nagkakasal ako. Anong ibig sabihin? Pag sinabing third party, si Lord ang third party. No? Si Lord ang kasama sa love triangle. Pero siya, bilang kasama sa love triangle na yon, siya ang first love ng bawat isa. Yung babae, dapat ang first love niya si Lord. No? Yung lalaki, dapat ang first love niya si Lord. Kung katabi niyo asawa niyo dyan, sabihin mo, sorry, pangalawa ka lang. No? Bakit? Kasi ang number one dapat talaga na minamahal natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Come on, amen ba, mga kapatid? Na makita natin na, oo nga, yung pinakamahalaga talaga na relationship na kailangan ko sa buhay ko ay walang iba kundi ang Panginoon. Kahit na ikaw na single, mahalagang makita mo na pinakamahalagang kailangan mo sa buhay mo ay ang Panginoon. No? Baka nga kasi, baka matagal-tagal mo nang nagpipray, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa? No? Kasi baka tinuturuan ka ni Lord at sabi niya ay mahalin mo muna siya. Lord, bakit lagi na lang akong busted? Sa 12 niligawan ko, 13 ang nambusted sa akin. No? Baka naman kasi tinuturuan ka muna ni Lord, di ba, na mas mahalin mo siya. Kasi ang isang relationship, ang pinakamahalagang relationship na kailangan natin lahat ay walang iba kundi ang ating relasyon sa Panginoon. Naniniwala ba kayo, iba si Lord sa lahat ng relationship? Come on. Sino naniniwala doon? Di ba? Yung iba nagmahal, yung iba nag-asawa, akala nila ay doon mabubuo ang kanilang buhay, no? Alam nyo, hindi po ganun yon. No? Kasi huwag mong gagawing therapy yung iyong relationship. Si Lord lang ang totoo na makapagpapabago ng buhay natin at makapag-aayos ng mga damdamin natin. Amen? Kaya nga advice ko nga, alam nyo, kung mag-asawa, seek to love the Lord together. Of course, you love each other. Mahalin nyo ang isa't isa. Pero, tulungan nyo ang bawat isa na kayong dalawa, pareho nyong mahalin ang Panginoon. Makikita nyo, mas gaganda ang buhay ninyo. Mas sasaya ang pagsasama ninyo. Bakit? Pareho kayong in love kay Jesus. Amen? Kaya nga from time to time, sinasabi ko, alam nyo ba, mas mahal ko si Mami Wing ngayon kaysa nung nililigawan ko pa lang siya. No?
Mas lalo siya, mas patay na patay siya sa akin. No? Pero, bakit ganon? Ano ang sikreto? Love triangle. Mahal ko si Lord, mahal niya si Lord. Kaya ngayon, mas mahal namin ang isa't isa kaysa nung nagliligawan pa lang kami. No? Kasi po, napakahalaga talaga ang lugar ni Lord sa buhay natin. Amen? As a couple, seek to love God together. No? As singles, sino mga single dito? Kaway-kaway? No? No? Tahimik na mga single, paano kayo magkakajowa niyan? Kung sino mga single, no? Alam nyo, mga single, seek someone who will love the Lord with you. Hanap ka ng isang tao na kasama mong magmamahal sa Panginoon. Napaka-importante nun. Di ba? Na pareho nyong mahal si Lord. Amen? No? Importante na makita, oo nga, mahal ko si Lord, mahal niya si Lord. Kung sasabihin na, hindi pastor, babaguhin ko na lang siya. Come on, di ba marami ng ganyan? Hindi pag mag-asawa na kami, babaguhin ko na siya, pastor. Hindi nga nabago yan ng nanay niya. Hindi nga nabago yan ng elementary, hindi nabago ng high school, hindi nabago ng college, hindi nabago ng tatrabaho, tapos nag-asawa lang, sa tingin mo, magbabago sa'yo? No? Hindi, si Lord lang makakapagpabago dyan. No? Kaya importante talaga, mahal natin ang Panginoon, mahal natin at tutulungan natin ang ating mahal sa buhay na mahalin din si Lord. Uulitin ko, ang number one love story na dapat dinidevelop, love story natin sa Panginoon. Amen? Si Ananya, itong si Sapphira, si Aquila, saka itong si Priscilla, they went beyond loving one another. As a couple, pumunta sila sa lugar, sa mas mataas na level, mas mahal nila ang Panginoon. Kasi ang buhay, hindi yan puro love life, kapatid. Juwain mo na lahat, no? Pero kung hanggang diyan ka lang, hindi ka talaga makukontento kasi si Lord lang talaga bubuo ng buhay mo. Amen? So, they went beyond love life. Hindi sila puro love life. Hindi rin sila puro livelihood, no? Hindi rin sila puro livelihood. Anong ibig sabihin nun? Well, ganito, no? Sa totoo lang, mapasingle o mapamarried, ito yung karaniwan na concern. Mga legit na concern. Gusto natin ng mayroong love life, gusto natin mayroong livelihood. Tama ba? Tama? O puro pag-ibig na lang kayo? Di bali ng gutom, basta ganun ba yun? Hindi. Meron tayong love life, meron tayong livelihood. Di ba? So ito yung common na concern. At makikita naman ninyo si Aquila uli, saka si Priscilla, na sila po ay mayroong negosyo. Doon sa verse na binasa natin, verse 3, ang sabi ay they were traders. Mga negosyante sila. At anong klaseng negosyo? Mayroon sila, they were tent makers. Gumagawa sila ng mga tolda, binebenta nila ito. Sabi nung tour guide namin doon sa Greece, ang tent making nung panahon na yon ay isang napakagandang negosyo. Bakit? Kasi nga siyempre karaniwan gumagamit ng tolda ang mga tao, lalo na daw pag mayroong mga games, mayroong mga palaro. Di ba nga ang Olympics doon nanggaling sa kanila? Actually, andun din yung Mount Olympus. No? So anyway, pag sila ay mayroong mga palaro, mayroong mga special events, ang mga tao coming from different places, nagpupunta sa isang lugar at doon daw, lalo na, malakas ang bentahan. Pero makikita nyo, ito ulit, nung mag-asawang ito, nung sila nakakilala sa Panginoon, dinesisyonan nila na sila ay maglingkod sa Panginoon. Hindi sila puro trabaho, hindi sila puro pagkakakitaan. Minsan kasi yun ang problema. Di ba? Pag tayo ay nasa earning age na nalilibang tayo masyado, nalilimutan natin, hey, mayroon pang mas higit na importanteng gawin dapat sa buhay. At hindi lang tayo puro panghanap buhay. Kaya nga sabi ko, dapat mayroon kang secular work. Tama yan, kailangan yan. Pero dapat mayroon ding sacred work. Ano ulit? Mayroong secular work, pero mayroong sacred work. Ang secular work para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa pangangailangan. At ang sacred work naman ay para sa Diyos, para sa paglilingkod sa Panginoon. Ang secular work, pansamantala lang yan, dito lang yan sa lupa, pang material lang yan, pang physical. Pero ang sacred work, spiritual, at ito ay eternal. Ito yung totoong nakapag-iipon ka ng kayamanan sa langit pag mayroon kang sacred work. So you see, pag tupa tayo, puro secular work, parang, sige, natutugon ang pangailangan mo, pero may kulang. Bakit?
Kasi hindi na nagagawa yung bagay na pang-spiritual. Kaya nga po, mga kapatid, lagi kong sinasabi, secular work makes a living, but sacred work makes a life. Secular work makes a living, but sacred work makes a life. Ano raw? Secular work mo, natutugunan ang pangangailangan mo. Meron kang kabuhayan. It gives you a living. Pero ang sacred work nagbibigay talaga ng kontento at kompletong buhay. It gives you true life. Amen. Kaya importante yung ating paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, bilang mag-asawa, kami ni Mami Weng, nung kami ay bago pa lang, of course, kasi galing nga ako sa Bible College, so talagang pastor na ako. Siya naman graduate ng university at nagtatrabaho siya sa maganda ang mga posisyon. Mataas ang posisyon ni Mami Weng dati sa malalaking kumpanya din dito sa Manila. Hanggang nga sa dumating din yung point na nag-decide siyang mag-business. So nag-business siya. Ako siyempre nagpapastor full-time sa ministry. Pero driver din niya ako. Pinagdadrive ko siya sa mga lakad niya noon. Nagbi-business siya. Hanggang sa nakikita naman namin na hindi man talaga masagana sa buhay, pero nakikita namin na si Lord binibless kami. No? So, minsan, sa aming, light talk lang namin mag-asawa. Sabi niya, alam mo daddy, kaya tayo binibless ni Lord dahil sa'yo eh. Sabi niya sa akin, no? Dahil daw sa, naglilingkod ako sa Panginoon. So, alam mo, kaya tayo binibless dahil sa'yo eh. No? Tapos sagot ko sa kanya, di ba mami, mas maganda kung bigyan natin ng dobleng dahilan si Lord para i-bless pa tayo lalo. No? Of course, naglilingkod na siya noon sa Panginoon. Pero, ang ibig sabihin, yung maglingkod pa siya lalo. At yun nga, si Mami Weng, tinigil na ang pagnenegosyo, tapos nag-aaral din siya sa seminary, kung saan ako nag-masteral naman. Gumraduate din siya, kagagraduate lang. Actually, nito lang. No? At hanggang ngayon nga, si Mami Weng kasama ko na full-time na naglilingkod sa Panginoon. No? At pareho kami nagsuserve kay Lord ngayon. No? So, praise the Lord for that. Totoo ba nang bibless si Lord? Yes. Nung una, siyempre, ang isipin mo, paano yan? Full-time na kami pareho. Paano yung mga pangangailangan namin? Pero binless naman kami ng Panginoon ng sariling business. No? At pinagpala naman niya kami. Meron kaming 3 clinic po ngayon na yun nga pong aesthetic clinic na ang tagline nga po ng business namin para sa mga hindi nakakaalam, habang may kapangitan, may pagkakakitaan. No? Kapangitan mo, kabuhayan ko. Yan ang ibig sabihin po. No? Anyway, so binless kami nang hindi kami gaanong kumikilos doon. No? Gumagawa ako ng ads sa Facebook, gumagawa ako ng mga advertisement. Si Mami Weng, inaasikaso yung papers, pero hindi yung para puntahan namin, hindi yung andun kami. Malaya po kami sa oras, di gaanong kumakain ng oras namin. Pero ginawang blessing po ng Panginoon. No? Alam nyo, huwag matakot na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Maraming paraan si Lord para i-bless pa po kayo. Amen? Amen? Bigyan mo ng dahilan si Lord para i-bless ka palalo. Kung kasama mo asawa mo dyan, sabihin mo, bigyan natin ng dobleng dahilan si Lord. No? Ba't walang nagsasalita? Para pagpalain pa tayo. Kung kasama mo yung mga anak mo, 10 sila. Sabihin mo, bigyan natin ng 10 dahilan si Lord. No? Bigyan natin. Tapos sama mo pa kayong mag-asawa, 12 na, di ba? O ang ganda nun, di ba? 12 dahilan para pagpalain pa tayo ng Panginoon. No? At kasi nga po, iba kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos. Alam niyo, ang buhay, hindi lang tungkol yan sa kabuhayan. Ang buhay ay tungkol din sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So ito si Aquila, ito si Priscilla. Naglingkod sila kay Lord. Alam niyo sa pamilya, sa mag-asawa, iwasan niyo yung parang representative ganon. No? Hindi pastor, yung asawa ko na lang. Siya na lang diyan, representative ng pamilya, no? O kaya yung iba, yung anak ko na lang pastor. Siya ang representative. Hindi, mas mabuti po kung tayo pare-parehong nakakapaglingkod sa Panginoon sa iba't ibang paraan. Amen. So it's not just about livelihood. Go beyond that. Nag-e-exert ka ng effort, abala ka sa iba-ibang mga bagay. Bakit di ka rin magbigay ng oras at ng lakas sa paglilingkod sa Panginoon? Amen ba? Tingnan niyo po ang ginawa ni Ananias saka ni Sapphira, ha? Sa Acts 18 verse 18. Pakibasa po. After this, Paul stayed many days longer and then took leave of the brothers and set sail for Syria. And with him, Priscilla and Aquila. Sorry po, Ananias. Ako na Ananias. At
Kinkre, or Sinkre, Kinkre yan actually sa Grego, he had cut his hair for he was under a vow. No? Bakit pati pagpapagupit ni Paul pinanggit pa dyan? No? Kasi nga po, gumawa raw siya ng panata, yung Nazirite vow, yung parang panata ni Samson na hindi mo na magpapagupit. Si Samson nga lang habang buhay. No? Pero ito, siya gumawa ng panata, nagpagupit siya sa lugar na yan. Actually, pinuntan din namin yung lugar na yan, hinanap ko yung barbero. No? Kaso, papagupit sana ako no? Hindi kami nagkita. Ito, tingnan nyo pong mabuti ha. Ano ang ginawa niya? Ginawa nila, umalis sila sa Corinto, sumama kay Pablo. Bakit? Ano ang dahilan? Para sila magmisyon. Para sila magpagamit sa Panginoon. Para umabot pa ng maraming kaluluwa. Pumunta sila sa Syria, hanggang pumunta sila sa Turkey, nag-stay sila sa Ephesus. At ngayon, at doon na po sila talaga naglingkod ng todo sa Panginoon. As you can see, no, pwede talagang, okay, ganun pala yun. Tinatawag tayo ng Panginoon, meron tayong misyon sa mga tao sa paligid natin. At iyan po yung isang pinakamahalagang paglilingkod. Hindi kinakailangan laging sa loob ng church ang ministry. Yun lang pong nasa mga tao sa paligid natin, magamit tayo ng Panginoon para sila makakilala. Napakalaki na po ng nagawa natin para sa Diyos. Amen? So serve the Lord sa iba-ibang paraan, kagaya nga po nila, nagmimisyon. Actually, isa pa hong paraan ng pagmimisyon na si Pastor Jonathan ay nasa Aklan na nga ngayon, siya ay nag-church planting. Ipag-pray natin siya, nagtatayo ng church sa Aklan kasama nung kanyang bagong kasal na misis. So andun na po siya ngayon, uuwi lang siya ngayong anniversary natin para makasama po tayo, din babalik siya ulit ng Aklan. Pray for him, he's doing missions. Okay, pero aside from that, I am praying na mula sa GTC, magra-rise up po ang mga missionaries pa. Mga talagang full-time missionaries. Mga isusugo natin, papupuntahin natin sa ibang bansa para sila ay magmisyon. No? Baka po may calling po kayo, ha? No? Ang Panginoon po ay tumatawag ng mga tao na maglilingkod sa Kanya sa iba-ibang mga lugar. No? Sino pong handa po dyan? Papadala natin sa Ukraine. O kaya Afghanistan, ganyan. No? Basta po tayo po magsisend ng mga missionaries. So ganun po, no? Napakahalaga tayo ay hindi lang puro hanap buhay. No? Ano pa? Tingnan nyo to. 1 Corinthians 16 verse 19. 1 Corinthians 16 verse 19. The churches of Asia send you greetings. Aquila and Prisca, shortcut po ng Priscilla, palayaw niya, together with the church in their house. Anong mayroon daw? Come on, anong mayroon? Anong mayroon kina Aquila at Priscilla? Anong mayroon sa kanilang bahay? Church. There was a church in their house. O, tingnan nyo po malamang sa Ephesus na po ito, kasi nga doon po sila nag-stay na, malamang bumili sila ng bahay, tapos ngayon ginagawa nilang lugar ng pagtitipon yung kanilang bahay. Alam nyo, sa iba-ibang paraan talaga magagamit tayo ni Lord. No, yun pong, dito actually sa church, meron tayo dyan sa Libis, meron tayong member na mayroong malawak-lawak na compound, ginagamit po yon every Friday, mayroon pong gathering doon, parang church in their house. Meron din po ako dito, sa may 3rd Avenue, yung isang patahian, ginagamit po namin yon, no, church in their shop. No, meron din po sa may Valenzuela, no, sa loob din ng compound, iba-iba po yung mga lugar, meron tayong mga ganyan, na talaga pong pwede palang ipagamit sa Panginoon yung mga bagay na mayroon tayo. Amen? No? Amen? Sino nagpipray dito ng malaking bahay, malaking lugar para magamit ni Lord? No? Meron ba rito nagpipray ng malaking kotse? No? Malaking kotse, mga 20-seaters, ganyan. Na kotse yun, na kotse. Sedan. No? Di ba? Sino nagpipray? Lord, bigyan mo ako ng ganito para mapagamit sa'yo. Alam niyo, ang ibig lang sabihin, kung anong mayroon tayo, pagamit natin sa Panginoon. Amen? Ito pa, challenge ko sa inyo. Church in your wall. Church in your wall. Ano yon? FB wall. Okay, pwede ba yon? Church in your FB account. Paano yon, Pastor? Alam nyo, itong service po natin, ayan, laging may nagbibideo kasi inilalabas po ito sa YouTube. No, alam nyo, dun sa wall nyo, why not let your wall be used by the Lord? Sa paanong paraan, i-share nyo po, no? I-share nyo yung mga nasa YouTube natin para yung mga tao makarinig ng Word of God. How about that? Kaya ba natin yon?
O sarili nyo lang talaga, yung personal ko yung pastor, pakikialaman mo pa, no? Hindi, hindi po. Alam nyo, kahit sa ganyang paraan, pwede tayong magamit ng Panginoon. Amen? Meron pong mga churches, sa totoo lang, mas marami pa tayo kaysa sa kanila. Pero kalat na kalat po yung kanilang mga messages. Bakit? Ang sisipag po ng mga nagsishare. Hello? Kung tayo po, magsishare po talaga, mas marami pa pong makakarinig ng Word of God. Amen? So yon mga kapatid ha, mas paggamit pa tayo sa Panginoon. Yung mga, as a couple, seek to serve the Lord. As a single individual, seek to serve the Lord. Yung, hanapin mo yung, o nga, bilang single, ano ba gagawin ko, Lord? Gusto ko pong maglingkod din po sa inyo. At kung hahanap ka ng ka-love team, hanapin mo, nawa, yung kasama mong maglilingkod kay Lord. Pwede ba yon? No ministry, no honey. Pwede ba? No 144, no 143. No? Bakit 144? Kasi 12 times 12, no? Bakit 12, Pastor? Kasi nga nagdi-disciple tayo kagaya ni Lord, di ba? Nagdi-disciple tayo ng mga 12 people. No? So, how about that? Di ba yung, gusto mong maglingkod kay Lord? No? At kung ikaw ay mayroon ng love life, sabihin mo sa Panginoon na, o sabihin mo, tayo basta maglilingkod tayo pareho kay Lord. Priority natin paglilingkod. Huwag na tayong mag-ipon. No? Paano yung pangkasal natin? Sagot na yun ng mga disciple natin. No? Hindi, joke lang baka mamaya abusuhin nyo nga yung mga disciples. Ang point ay, yung gawin nyo pong bahagi talaga ng buhay ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Okay? So, this is Aquila and Priscilla, partners in Christ. Pero merong dalawa pa o mag-asawa pa uli. They are now what I call partners in crime. No, partners in crime. Sino naman tong dalawang ito? Yung ko pa nababanggit, si Ananias at saka si Sapphira na may problema sa pera. No? Tingnan nyo Acts din, Acts chapter 5, atras lang tayo ng konti, pero basahin natin sa Tagalog, verse 1 hanggang 10. Tingnan nyo ito, sabi, subalit mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Sabayan nyo po ako, hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan ng sinangayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Verse 3, kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Verse 4, bago mo ipagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo pa rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ano muna ang ibig sabihin nito bago natin ituloy ang pagbabasa? Well, ganito po mga kapatid, para maintindihan natin mabuti, hindi po itinuturo nito na required si Ananias at si Sapphira na magbenta ng kanilang lupa at ibigay nila lahat ng pinagbentahan. Hindi po ganun ang ibig nitong sabihin. Baka mamaya kinakabahan na kayo at nag-iisip na kayo kung saan ibebenta, no, at kung magkano ang inyong ibibigay. Hindi po ganun yon. Ano ang kanilang kasalanan? Ano ang kanilang kasalanan? Ganito po, ang kasalanan nila kaplastikan. Ang kasalanan nila, bakit kaplastikan? Kasi ganito. Makikita nyo sa mga naunang verses, merong isa dyan na lingkod ng Panginoon, ang pangalan si Barnabas. Binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, pinagkatiwala sa mga apostol, at yun naman pinamudmod ng mga apostol sa napakaraming mananampalataya nung panahon na yon sa Jerusalem. Bagong-bago pa lang ang pagtitipon ng mga Kristiyano noon, kamamatay pa lang ni Jesus, kakaakyat pa lang sa langit, at ngayon napakaraming mga nakakakilala sa kanya dahil sa mga gawa ng mga apostol. Ngayon, yun nga, dahil sa ginawa ni Barnabas, na-encourage yung iba. Na-encourage po yung iba. So yung iba din, na mga mayroong ari-arian, binenta na rin nila yung kanilang ari-arian. Tapos, ipinagkatiwala sa mga apostol, ipinamudmod, pinapakain sa mga tao. Kasi lagi silang sama-sama, di ang saya-saya nila. Nung makita yun ni Ananias sa ni Sapphira, na yung ginagawa ni Barnabas, nung iba pa, nagsasakripisyo ng kanilang ari-arian, gumaya sila. Kaya lang gumaya sila, hindi dahil talagang totoo sa kanilang puso gusto makatulong, kaya lang gusto nilang ma-appreciate sila ng tao. Okay? Are you following? Gusto nilang sabihin ng mga tao, uy, yung bait naman ni Ananias, ang bait naman ni Sapphira, binigay nila lahat ng kanilang pira. Diba?
Binigay nila lahat ng kanilang ari-arian. No? Nagsakripisyo sila. Yan ang gusto nilang isipin ng mga tao. So ngayon, nagbenta sila, binenta nila, tapos itinago nila yung ibang bahagi. Let's just say 50-50, kunwari lang, tinago nila ang kalahati ng pinagbilhan, ibinigay nila yung kalahati sa mga apostol para ibigay sa mga tao. Ngayon, kung tutuusin, sa totoo lang po, ibigay nila yon o hindi, okay lang, walang problema. Kaya lang, ang pinapalabas nila, binigay nila lahat. Okay? Maliwanag po, pinapalabas nila na lahat ng pinagbentahan, kagaya rin sila ng ibang mababait na Kristiyano, na ngayon, ibinigay nila lahat ng kung anong mayroon sila. So kanino sila nagsinungaling? Kala nila ay maitatago nila sa tao, pero dahil alam ng Panginoon at ipinaalam ng banal na Espiritu kina Pedro. So ano ang problema nitong partners in crime na to? Pareho silang hindi totoo. Number 1, hindi sila totoo. No? Bakit? Yun nga po, no? Mapagkunwari sila. Okay, listen carefully, mga kapatid. Hindi lang sa hindi sila totoo dahil sa kanilang ginawa, kundi ang talagang mas mabigat dito, yung kanilang supposedly pagsunod, pagbibigay sa Panginoon ay hindi totoo. Bakit? Kasi yung kanilang puso mismo hindi totoong Kristiyano. Gumagaya lang sila sa iba. Nakikigaya lang. Alam nyo, kaya nga sabi nga ni John Will kanina doon sa video, pwede kang maging Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Sa pangalan, Kristiyano, pero hindi sa katotohanan. Sa kinagisnan, Kristiyano daw, kinagisnan, pero katotohanan, no? Yan po ang problema. Hindi sila totoo. At pwedeng tayo nag-church, tayo nagsisimba linggo-linggo, tayo nagpipray, pero ang malaking tanong, totoo ba na tayo talaga ay Kristiyano na? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi gusto ng Panginoon na siguraduhin ang ating relasyon sa Kanya. Amen? No? Pakitingnan nga yung katabi, wag sabihin nyo sa Kanya, wag Kristyanuhan. Kamang sabihin mo, wag Kristyanuhan. Ang Kristyanuhan na pupunta sa langit-langitan. No? So hindi pwedeng peking Kristiyano. Ha? Dapat ay totoo. So ano ang totoong Kristiyano? Ang totoong Kristiyano ay nasa puso. O tingnan nyo lang po ako sandali ulit, mga kapatid, para sa mga, kung may mga bago po rito. Kasi nga po, hindi pwedeng si Jesus andito lang. Pero wala naman dito. Maraming mga Pilipino, Kristiyano tayong naturingan, pero si Jesus andito lang. Nasa utak, nasa isip, pero wala pa sa ating mga puso. Ano ang kinakailangan gawin para siguraduhin? Para si Jesus nasa puso natin. Ang sabi po ng Biblia, sabi ni Jesus, narito nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung pagbubuksan niyo ako ng pinto, papasok ako. Kung ibig sabihin, kung pagbubuksan natin si Lord, tatanggapin natin siya, papasok siya. At doon magkakaroon tayo ng totoong relasyon sa Kanya. Hindi hanap ng Panginoon yung relihiyon natin. Ang hanap niya ay relasyon natin sa Kanya. At gusto niya maging totoo na mayroon tayo talagang relasyon sa Kanya. Na si Jesus ay talagang nakatira sa puso natin, sa buhay natin. Amen po. Na tayo, kinilala natin, makasalanan tayo at sumasampalataya tayo sa Kanya na namatay sa krus para sa atin lahat. Gusto ng Panginoon, talikuran natin ang kasalanan at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po ang pagiging totoong Kristiyano. Pangalawang problema ng partners in crime na to, ni Ananias saka ni Safira, hindi sila takot. Hindi sila takot. Hindi nila iniisip anong pwedeng mangyari. Tingnan nyo po kung anong nangyari tuloy sa kanila. Verse 5, balikan natin verse 5. Nang marinig ito ni Ananias, ano nangyari? Siya ay nalagutan ng hininga at bumagsak. Ano raw? Nung sabihin ni Pedro, hindi ka sa tao nagsinungaling, sa Diyos ka nagsinungaling. Ano nangyari kay Ananias? Namatay bigla. At lahat na nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Bakit ganon ang nangyari? Bakit parang ang bagsik naman ni Lord nung oras na yon? Kasi nga po, tinuturuan niya ang mga tao. Kasi nga po, sa dami ng mga sumasama sa mga apostol, sumasama sa mga Kristiyano, marami na pong hindi totoo. Sumasama lang sila kasi masaya. Sumasama lang sila kasi libre pagkain.
Di ba nga kasi nga, may mga mayayaman nagbibigay. No? So, sama-sama sila pero marami nang hindi totoo. Kaya gumawa ng example ang Panginoon para na sa ganon ay seryosohin nila ang paglapit sa Diyos. Okay? So, ang nangyari po dyan, nung una, ang mga tao ay sumasama dahil sa kanila, dahil lang sa curiosity, dahil lang sa masaya, pero nung mamatay si Ananias, saka si Sapphira, ano po ang nangyari? Natakot na po sila. No? So tuloy natin ang pagbabasa. Sabi dito sa verse 6, lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay, at siya'y inilibing. So nung una, kaya nga makikita nyo pa sa ibang chapter, sa iba pang mga verses sa bandang dulo, sabi po nila ay yung mga tao natakot na, hindi na basta-basta sumama. Mataas ang pagtingin sa kanila, pero hindi na basta-basta sumama. Bakit? Kasi nung una, nag-aayaan sila, kasama tayo doon. Bakit? Libre pagkain doon. Masaya doon. No? O, di sama naman sila. Nung mamatay na si Ananias at si Sapphira, pag nagkakaayaan, kasama tayo doon. Bakit? Libre pagkain doon. Ayoko sumama doon. Bakit? Libre ka pagkain, libre din naman libing. No? So, wag na lang. No? Kasi yan, libre ang libing eh. Anyway, verse 7, ituloy natin. Verse 7, sabi dito, pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan nyo ng inyong lupa? Remember, hindi siya nire-require na ibigay lahat. Gusto lang sabihin niya ang totoo. Okay? Pero ano ang sagot niya? Opo, iyan lamang. Sagot ng babae. Verse 9, kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang espiritu ng Panginoon? Partners in crime. Di ba? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa at ikaw na mga yon ang isusunod nila. Noon di, nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. No? Kararating lang ng mga naglibing. So pagdating nila, pagpasok nila ng mga binata sa bahay, nakita nila, ay, meron pang isa. No? Ayun, inilibing nila uli. Pero the point is, bakit nangyari ito? Walang takot. Alam niyo po, importante ang buhay na may takot sa Diyos. Amen? Maraming tao nabubuhay na walang takot sa Diyos. Yung iba nga, naniniwala sa Diyos, kaya lang gusto lang sa Diyos na puro kabaitan, puro pagpapala. Alam niyo, totoo, mabait si Lord. Totoo, ang daming magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos po ay nagagalit din sa kasalanan pagkatapos ng napakahabang pasensya. Pagkatapos ng napakaraming pagpapala, namamalo din siya. Right? Na pagkatapos ng lahat ng kabaitan niya sa atin, kinakailangan manaig pa rin ang kanyang kabutihan. Bakit? Kasi hindi pwedeng bait-bait. Kapag babait ka, pwedeng hindi ka mabuti. Tama? Tama ba? Of course, napakabait ni Lord, pero binabalanse ng kabutihan. Kasi po, pag mabuti, hindi nang to-tolerate ng masama. Kaya napakahalaga sa buhay natin, mayroon tayong takot kay Lord. Amen? Amen? Nabubuhay tayo ng may takot sa Diyos. Yun ang mga taong pinagpapala ng Panginoon, ginagantimpalaan niya. Yung mga taong may takot sa Kanya. So as a couple, how about you live with fear of God in your relationship? Hindi ka basta-basta gagawa ng isang bagay, magsasalita ng isang bagay sa asawa mo kasi may takot ka sa Diyos. Sipin mo, asawa mo may takot sa Diyos, ikaw may takot sa Diyos, tingin nyo masarap yung ganong buhay? Come on. Come on. O akala mo lang, hindi, takot sa akin yung asawa ko, hindi mambababa yan. No? Akala mo lang yun. Diba? Ang pinakamahalagang takot sa Diyos. Amen? Kahit mga anak, importante yung anak mo takot sa Diyos. Ay, hindi, mabait yung anak ko. Hindi, kung walang takot sa Diyos, delikado pa rin. Maliwanag? Takot sa akin yan. Hindi po, iba pag tayo mayroong takot sa Diyos. So bilang mag-asawa, alam nyo, magandang i-develop, magtulungan kayo, magkaroon kayo pareho ng takot sa Diyos. Iginagalang natin ang Diyos sa buhay natin. Kahit nag-aaway kayo, may takot pa rin kayo kay Lord. Pwede ba yan? Come on. Sino ritong nag-aaway na natatakot pa rin kay Lord? At dahil may takot ka kay Lord, hindi mo mumurahin yung asawa mo. Hindi ka magsasalita basta-basta ng kung ano-ano lang. Tama? Tama? Hindi ka gagawa ng kung ano-ano. Bakit? Kasi
may takot ka sa Diyos. Maganda po ang mag-asawa may takot sa Diyos, right? Maganda po, kahit ang single may takot sa Diyos. Amen? Amen? Na hindi ka gagawa o magsasabi lang ng kung ano-ano dahil may takot ka kay Lord. Maganda yung mga magjowa may takot sa Diyos. Amen? Hello. Di ba na kapag nanonood ng sine kasi may takot sa Diyos, hindi pipiliin ang KKK. Kataas-taasan, kasuluk-sulukan, kadilim-diliman. Di ba? Bakit? Kasi mayroong takot sa Diyos. Di ba? Maganda, yung mga mayroong relationship, may takot sa Diyos. Kaya nga dito po sa church natin, in-announce kanina, mayroon tayong mass wedding, kinakasal po natin sila. Bakit? Kasi nga, sige, naintindihan natin, nag-umpisa sa buhay na nung nakakilala sila sa Panginoon, dati nang nagsasama, pero maganda pong ituwid natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Kung aralin lang pong hadlang, dapat gawin na po sa lalong madaling panahon. Amen? Mga kapatid, bakit importante po kasi mayroon tayong takot sa Diyos. Fear of God. Okay? So dalawang tao po, dalawang couple. At ito po yung magandang tignan po natin. So, alin ka sa dalawa? Si Aquila, Priscilla, o si Ananias at Sapphira? Alin po tayo doon po sa dalawang mag-asawa na ito? Tumayo na po tayo lahat, mga kapatid. Sige po, tayong lahat. Alam nyo, ang pinakasusi ng lahat ng ito, for both. Pakinggan nyo mabuti po ito, for both of them. For both of these couples. Ang pinakamahalaga na susi, yung tama at malalim na relasyon sa Diyos. Amen? Kung wala kang relasyon sa Diyos, kagaya ka lang ni Ananias, ni Sapphira. Di ba na hindi totoo, na hindi natatakot, kasi nga wala tayong relasyon talaga sa Panginoon. Ni hindi nga kinatatakutan kahit impyerno, no? Kasi nga walang relasyon sa Panginoon. Right? Hindi natatakot sa kaparusahan ng kasalanan, bakit? Kasi nga walang takot sa Panginoon. At hindi totoo sa Panginoon. Kung basta walang relasyon. So, si Ananias, saka si Sapphira, ang problema, walang tamang relasyon sa Diyos. Ano naman ang katangian ni Aquila at Priscilla? Tamang relasyon sa Diyos. Malalim na relasyon sa Diyos. Kasi pwede talagang, tinanggap ko naman na si Lord, Christian naman na ako, matagal na. Pero bakit hanggang ngayon, nakapokus ka pa rin sa mga bagay na pangmaterial lang? Kailangan yun, kapatid. Pero bakit parang hindi mo pa talaga minamahal ng lubos si Lord? Bakit di pa talaga tayo naglilingkod sa Kanya? Kasi, maring may relasyon tayo, pero mababaw pa yung ating relasyon sa Kanya. So, you see, ang susi ng lahat ng ito, malalim at tamang relasyon sa Panginoon. Amen? Yumuko nga po tayong lahat at pumikit. Yumuko tayong lahat at pumikit. Sa mga datihan po dito, say this prayer. Sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo ako lumalim pa sa'yo. Tulungan mo ako to love you more than anything, more than anyone. Help me love you, Lord. I want to love you, Lord. I want to love you. Sabihin niyo po sa Panginoon, Lord, help me love you. Help me love you. Para hindi ako puro livelihood lang, hindi ako puro love life lang. Hindi ako puro sa mga kung ano-anong bagay lang sa lupa. Help me love you more, Lord. Sa mga bago dito, kung mayroon pong bisita, ang pinakamahalagang desisyon na magagawa niyo po ngayon ay siguraduhin na tinanggap mo na talaga si Jesus sa puso mo, sa buhay mo. Siguraduhin mo na may relasyon ka na sa Kanya. Na talaga bang nasa iyo na si Jesus. So sa paanong paraan? Sa pamagitan ng simpleng panalangin. Panalangin ng pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at iyong tagapagligtas. Uulitin ko yung sabi ko kanina, sabi ni Jesus, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung diringgin nyo ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako. Ang tanong, tatanggapin mo ba si Lord ngayon sa iyong buhay? Gusto mo ba ng relasyon sa Kanya? Kung gusto mo, pakipatong mo lang ang kamay mo sa tapat ng iyong puso. Sige po, patong lang natin kamay natin sa tapat ng ating puso. At personal po ito na desisyon. Ang pagpasok sa relasyon, laging personal. Hindi ito ipinipilit, lalo na ang relasyon mo sa Panginoon. Personal mo na desisyonan, na tanggapin siya sa iyong buhay, sa iyong puso. At kung gusto mo siyang tanggapin ngayon, sambitin mo ang prayer na to.
Sambitin mo to galing sa puso. Sabihin nyo ito, Panginoong Jesus, naniniwala ako sa iyo ng buong puso. Sige po, sabihin nyo, sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ay Diyos, nagkatawang tao, at namatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Naniniwala ako muli kang nabuhay para bigyan ako ng buhay na walang hanggan at ng bagong buhay. Panginoon, tinatalikuran ko ang mga kasalanan ko. Binibigay ko sa iyo ang buhay ko. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Pagharian mo po ako magmula ngayon. Salamat, Lord. Salamat po. Pwede na nating ibaba ang ating mga kamay. Let me pray for everyone. Yes, Lord. Isang bagay po inihiling namin ngayon, yung mas maganda, mas malalim na relasyon po sa iyo. Tulungan mo po kami. Ilapit mo pa kami lalo sa iyo, Panginoon. As we celebrate this anniversary, help us to find ourselves closer to you, more in love with you. At gamitin mo pa ang mga buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat. At ganoon din, basbasan nyo ang bawat pamilya na narito ngayon. Basbasan nyo ang bawat pamilya na nare-represent dito ngayon. Yung mga mahal namin sa buhay, yung mga pagkapamilya namin na wala po rito. Bless them, Lord. I-bless yung aming mga pamilya ng kapayapaan. I-bless yung aming pamilya ng kaligtasang espiritual, ng kayamanang espiritual. I-bless nyo pa ang aming pamilya ng iba't iba pang mga biyaya ng langit. Thank you, Lord. At naniniwala kami, pinapakinggan nyo po kami. Tinatanggap namin ang basbas nyo po ngayon sa aming mga buhay. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. Maranasan nyo siya lagi sa bawat araw ng inyong buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen.